Hello guys, so maganda yung topic natin ngayon. Ah, ah, Tungkol pa rin sa eleksyon, no? Related pa rin dito sa eleksyon dahil balikan natin yung 1995 senatorial election. Kasi may mga kumakalat sa social media, particularly sa Facebook kung saan ay mayroong nag-post nung mga merong nag-post ng mga senador na nanalo noong 1995 senatorial election kung saan parang binalikan nila eh. Tingnan nyo guys, ito oh. Yung nakita nyo sa social media, ayan. Ayan, oh, yung mga senatorial winners noong 1995 senatorial election. So nakita nyo guys, oh. Yan. Yan, malinaw na. Oh, yan. So, yan yung mga senador noon. Medyo hindi naman perpekto pero medyo matino-tino pa yung mga senador na hinalal natin nung panahon na yon. At yan, no, medyo matino-tino pa yung mga senador natin. Hindi hindi lahat mga artista, hindi lahat mga clowns, no? At yung mga senador noon ay hindi basta-basta at hindi rin yung sinasabi nila na bumili lang ng suka senador na. So yan yung mga senador noong 1995. Yan yung mga pinili nyo noon na mga senador sa taong 1995, halos mga magte 30 years ago na, no? 30 years ago na ito nangyari, itong parang sinasabi nila na huling mga kandidato na pinili nila na puro matino. So yan yung mga senador nung panahon yun. So balikan natin, so ano ba nangyari noong 1995 senatorial election? So 1995 senatorial election ay sinigawa noong May 8, 1995. So May 8, 1995 at naglaban noon kasi ang presidente noon ay si Fidel V. Ramos. So naglaban yung administration versus opposition. So yung team ni President Ramos ay yung Lakas Laban Coalition. So nagsama yung dalawang malaking partido noon, yung Lakas NUCD at yung Laban ng Demokratikong Pilipino. At ang opposition coalition ay pinamumunuan ng Nationalist People's Coalition. So yan yata yung partido ni ERAP, no? Si ERAP noon ay Vice President at tumakbo siya noong 1992, katiket si kasama niya diyan si Danding Coangco. So parang nagsama yung mga ERAP at yung mga natalo noong 1992 election, sila Danding, si Miriam at si Imelda Marcos, na kalaunan itong si Imelda Marcos ay nanalong congressman dyan sa Leyte. At nung panahon din na yun, yung mga Marcos ay marami silang kinaharap na mga kaso. So yan. So sino ba yung tumatakbo noon sa Lakas Laban Coalition ticket? So ito, si Gloria Macapagal-Arroyo, si Biazon, si Franklin Drilon, si Juan Ponce Enrile, si Marcelo Fernan, si Juan Flavier, sino pa ba? Si Ramon Magsaysay Jr., Ramon Mitra Jr., Serge Osmeña, Aquilino Pimentel Jr., Raul Roco at Francisco Tatad. Tapos sa opposition naman, sa NPC ay si Rosemary Arenas, Gaudencio Beduya, Nicky Coseteng, Amanda Cruz, Ramon Fernandez, Gringo Honasan, Bongbong Marcos, Adelisa Raimundo, Manuel Rojas, Miriam Defensor Santiago, Almarin C. Tila, and Arturo Tolentino. So napansin nyo sa opposition ay merong mga kandidato na medyo kilala, no? Hindi natin medyo kilala, lalo ng mga millennials. Kilala nang natin Bongbong Marcos, Honasan,
Ah, itong si Miriam, of course, isa sa mga magaling na senador, no? Isa sa mga smartest, brightest senators na sayang lang wala pang nakakapantay dito kay Madam Miriam. Tapos merong mga mga kandidato rin, ah, dalawa sa Bicol Saro, dalawa sa ah, People's Reform Party, tapos dalawa sa Independent. So may git mga 24, 26, mga 30 na tumatakbong senador nung panahon na yon. Ngayon mga nasa 65 66, tama ba? 66. Ngayon noon 30. So yan. So ang napansin ko lang dahil noon si FBR presidente at si ERAP vice president. So magkaiba sila ng partido. At hindi na bago itong yung mga nangyayari sa midterm. Yung presidente ay kalaban yung team ng sinusuporta ng vice presidente. So hindi talaga bago itong ganitong ano sa Pilipinas. So yan, so ipakita ko sa inyo sa mga ito. So yan, nakita nyo sa Facebook yung mga nagpo-post dyan. Yan, mga throwback 30 years ago. Yan. So ito, sino ba yung nanalo noong 1992? Sino ba yung nasa litrato na pinakita ko sa inyo? So sino ba yung nanalo rito? So number 1, Gloria Macapagal Arroyo. So ito si Gloria, before siya naging president ay nung panahon na yon ay medyo malinis pa itong si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nag-number 1 dyan sa senatorial race na may git 15,745,741 votes. 61%. Grabe. Itong si Gloria Macapagal Arroyo, medyo popular pa nung hindi pa siya mabaho. Malinis pa yung Gloria Macapagal Arroyo. Halos malayo na yung lamang niya laban dito sa number 2 na si Raul Roco. So of course si Raul Roco isa sa mga magaling na senador noon, educator, progressive na educator itong si Raul Roco. So yan yung mga nanalo nung 1995 senatorial election. So isa pa itong number 3 na si Ramon Magsaysay Jr. Si Magsaysay Jr. ay anak yan ng dating presidente Ramon Magsaysay Sr. Isa sa mga popular na presidente nung panahon na yon. Tapos itong number 4, kilala naman natin yan, no? Itong si Franklin Drilon. Si Drilon, before siya naging senador, ay naging, tingnan natin, si Drilon ay naging executive secretary noong 1991 up to 1992, panahon to ni Corazon Aquino. Tapos secretary ng Justice sa 1992 up to 1995 noong panahon ni Ramos. Tapos before siya ng Secretary of Justice ay nagsilbi din siyang Secretary of Justice sa panahon ni Cory. So yan yung dito. Tapos Secretary of Labor and Employment din 1987 up to 1990. So yan yung naging cabinet before siya naging senador ay naging part siya ng cabinet sa dalawang administration. Number 4, Franklin Drilon. Number 5, Juan Flavier. Ito si Juan Flavier, isa rin sa magaling na senador. So before siya naging senador ay naging secretary siya ng Department of Health. Noong 1992 up to 1995, panahon pa ni Fidel V. Ramos. So diyan unang nakilala si Juan Flavier dito sa kanyang programa katulad ng Let's DOH It, tapos Yossi Kadiri, Oplan Alice Disease, Contra Cholera, Stop TB,
TB means tuberculosis, Araw ng Sangkap Pinoy, family planning, and Doctor to the Barrios program. So yan yung mga programa noon ni One Club Year na nakakatatak sa mga Pilipino noon. Kaya siya nanalo dahil doon sa kanyang programa noong naging kalim siya ng Department of Health. Sumunod kay One Club Year, number 5, number 6, Miriam Defensor Santiago. So itong si Miriam Defensor Santiago noong 1992 presidential election, tumakbo siya pero tinalo siya ni FVR. So ngayon ay dahil sikat itong si Miriam, ay isa siya sa mga nananalong senador noong 1995. Then number 7, itong si Serge Osmeña Cebuano, apo ng dating presidente ng Pilipinas na si Sergio Osmeña Sr. Tapos number 8, si Kit Tatad, Francisco Kit Tatad. So unang karir ni Tatad ay naging part ito ng cabinet ni Marcos Sr., itong si Francisco Tatad. So magaling din na senador itong si Tatad. Tapos number 9, Gregorio Honasan. So itong si Gringo Honasan, sikat ito nung panahon na yun, no? Isa ito si Gringo Honasan sa mga nanguna diyan sa mga kudeta noong panahon lalo na yung panahon ni President Cory Aquino. Tapos number 10, Marcelo Fernan. So itong si Marcelo Fernan, before siya naging senador ay naging Chief Justice. Tama ba? Chief Justice ng Supreme Court sa taong 1988 up to 1991. Then number 11, Juan Ponce Enrile. So kilala naman na nating lahat, no? Si Manong Johnny. Isa sa mga senador na nanalo noong 1995. At number 12 ay si Nicky Cositeng. Si Nicky Cositeng, before siya naging senador, ay naging congressman ng Quezon City. Tapos actress, no? Naging actress din itong si Nicky Cositeng. So yan yung mga 12 senador na nanalo noong 1995. So sinabi ko sinabi ko nung una ay medyo dahil hindi naman perfecto, pero medyo mas matino-tino pa yung mga pinili noon na mga senador. Kasi sa mga senador ngayon, ewan ko. So medyo itong mga senador na ito matino-tino pa at hindi basta-basta mga senador noong panahon na yon, no? So kaya yan yung mga senador noong panahon noon, no? At hopefully maka-elect din tayo ng mga senador na katulad nila, no? Na mga abogado, ayan, no? Mga expertise na, no? Sa batas at expertise na sa public service. So yan, guys. So mga nasa 13. So sino ba yung nasa labas ng 12? So 13, Ramon Mitra Jr. So itong si Mitra ay tumakbo yan noong 1992 presidential election. Malakas naman noon yung yung partido niyang laban ng Demokratikong Pilipino. So malakas na partido yan, pero nasa 13, no? Tatalo itong si Mitra, pero maliit lang yung lamang niya kay Nicky Cositeng. Halos 15,000. So si Cositeng ay 8,700,000. Ito naman si Mitra, 8,650,000. So maliit lang yung agwat nila Cositeng at ni Mitra. So kaya si Cositeng yung nanalo noon. Tapos itong si number 14, Rodolfo Biazon. O dikit din, no? Yung laban ng number
number 9 to 6, 9 to 12, no? Tapos naglaban ng 9 to 16. Halos mga 8 video. Tingnan mo guys. Oh. Kita nyo? Yan. Yan, yung nakita nyo. Oh. Yan, resulta noon. Panahon na yun. So, kita ko sa labas. Yan. Sa taas. So, medyo, si Gloria, naka 61%. Grabe, lakas ni Gloria noon. Yan. Tapos, number 14, si Biason. So, medyo halos dikit sila, no? Lumalaban sila sa 9 to 12, pero nalaglag pa rin si Biason. Tapos, si Pimentel, Nene Pimentel, 8,522,148. Number 15 siya. At si Bongbong Marcos. Oh. So, ito yung una atang takbo ni Bongbong Marcos sa national. Kasi nag-start si Bongbong sa si BBM sa local. So, sa unang takbo niya sa national, medyo hindi pinalad si Bongbong Marcos. Nasa 8,168,768 votes. So, yan yung boto niya. Alos, dikit-dikit na no? Yung nasa 8 to 16. 9 to 16. So, grabing laban noong 1995. Tapos, sumunod kay BBM si Arturo Tolentino. So, si Arturo Tolentino, matagal na itong senador. At nakatambal ito ng tatay ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 snap elections kung sa tumakbo siyang vice president. Tapos sumunod kay Tolentino, si Tolentino may 7,700,000 votes. Si Ramon Fernandez. Si Ramon Fernandez, basketball player, no? PBA legend. So mas maswerte pa si Jaworski kung gano'n noong 1998 kung saan nanalo siyang senador. Tapos si Rosemary Arenas. So yan yata yung ina ni Rachel Arenas, yung dating nasa MTRCB, ngayon congresswoman. So yan yung resulta nung 1995 senatorial election. So itong si Biason, si Pimentel at si Marcos ay kalauna naging senador din. Si Bongbong Marcos 15 years ago, noong 2010 na-elect itong senador. So yan yung 1995 senatorial election. So yan guys. So yan yung topic natin sa araw na ito. So maraming salamat at kita-kits tayo sa next video. Sorry.